Isang nakatakdang lipad patungong Maynila. Bakit sa dinami-dami ng lugar, sa Pilipinas pa? Napakunot ang noo ko habang tinitingnan ang flight schedule. Nakita ng manager ko na nakatayo sa malapit ang reaksyon sa aking mukha at natawa. Elena, mukhang hindi ka pa nakakalipad sa rutang Pilipinas. Ano? Yung iba nag-uunahan para makuha yan, pero ikaw, parang ayaw mo. Isipin mo na lang na isa itong pagkakataon para makaranas ng bago. Isang pilit na ngiti lang ang naisagot ko. Talagang hindi ko maintindihan. Pero lingid sa kaalaman ko, ang nakatakdang paglipad na ito ang babago sa takbo ng buong buhay ko. Ako si Elena, isang flight attendant sa aking 3 taon sa Lufthansa na nakabase sa Frankfurt Airport. Mula pagkabata, pangarap ko ng libutin ang buong mundo. Nais ng mga magulang ko na maging doktor o abogado ang kanilang anak na babae, ngunit pinili ko ang isang buhay na lumilipad sa kalangitan, tumutuklas ng mga bagong lupain. Sanay akong magsalita ng Pranses at Espanyol at nakapagtayo na ako ng isang matatag na karera bilang flight attendant sa business class. Ngunit sa pagkakataong ito, Pilipinas ang destinasyon. Ang tanging alam ko tungkol sa bansang ito ay ang mga headline sa balita tungkol sa isang komplikadong lipunan at isang kulturang lubhang naiiba. Madalas magreklamo ang mga kasamahan ko na ang mga pasaherong Asyano ay napakaingay at maraming hinihiling. Lalo na pagkatapos ng ilang beses na paglipad sa mga ruta patungong China at ilang bansa sa Timog Silangang Asya, sinikap kong iwasan ang mga biyahe papuntang Asya hanggat maaari. Sa araw ng pag-alis, tumayo ako sa harap ng salamin. Inayos ang aking uniforme at bumuntong hininga. Isang mahabang bayahe na mahigit 12 oras, patungo sa isang bansang ngayon ko palang matutuntunan. Sabay-sabay na bumuhos ang pakiramdam ng kaba at pag-aalala. Mga kagalang-galang na cabin crew, magsisimula na ang pagpasok ng mga pasahero, umalingaunggaw ang anunsyo sa speaker, at isa-isang nagsimulang pumasok ang mga grupo ng pasahero sa cabin. Kabaligtaran sa aking inaasahan, karamihan sa mga tao ay tahimik na hinanap ang kanilang mga upuan. Maging ang mga bata ay masunurin sa kanilang mga magulang. Siguro dahil hindi pa umaalis ang eroplano, sabi ko sa aking sarili. Nagsimula na ang paglipad. Matapos maging matatag ang eroplano sa himpapawid, sinimulan na ang unang serbisyo. Habang tinutulak ko ang cart ng mga inumin sa pasilyo, lalo pang lumaki ang aking pagkagulat. Halos lahat ng pasahero, sa pagtanggap ng kanilang inumin, ay magalang na nagsasabi ng thank you sa Ingles o salamat sa kanilang wika. Labis akong humanga sa imahe nila na sila mismo ang nagliligpit ng kanilang mga basyo ng lata at papel na tasa. Hindi ito ang Asya na nakilala ko, bulong ko sa isang kasamahan. Sa kalagitnaan ng biyahe, isang biglaang emergency ang nangyari. Isang nasa katanghali ang gulang na lalaki sa upuan bilang 14A, ang nakakunot ang noo at hawak ang tiyan sa sobrang sakit. Sir, are you okay? Dali-dali akong lumapit, ngunit hindi niya naiintindihan ang Ingles. Ang kanyang mukha ay lalong namumutla, ang kanyang paghinga ay mabilis at putol-putol. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Ang mga emergency situation ang laging pinakamasamang senaryo para sa sinumang flight attendant. Anong nangyayari? Sa sandaling iyon, isang binatang lalaki mula sa upuan 30C ang tahimik na lumapit. Nakasuot siya ng malinis na navy blue na polo shirt, maayos ang kanyang tindig at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kahinahunan. I'm Filipino. I'm a medical student. I can help, sabi niya sa matatas na Ingles. Matapos tanungin ang pasyente ng ilang salita sa Tagalog, bumaling siya sa akin para ipaliwanag. Mukhang inaatake po siya ng acute gastritis. Mayroon po ba kayong antacid sa first aid kit? Sa isang iglap, nabighani ako sa kanyang mahinahong boses, ngunit mabilis kong ibinalik ang aking profesionalismo. Opo, mayroon po. Kukunin ko agad. Habang kinukuha ko ang gamot, hinawakan na niya ang kamay ng pasyente, dahan-dahang pinapakalma ito. Nang dalhin ko ang gamot at tubig, tinulungan ng binatang estudyante ang pasyente na inumin ito at marahang hinimas ang tiyan nito. Ang kanyang mga kilos ay parehong banayad at puno ng kumpiyansa. Makalipas ang halos 30 minuto, kitang-kita ang pagbuti ng kalagayan ng pasyente. Nakahinga siya ng maluwag at walang tigil sa pagpapasalamat.
Maraming salamat sa'yo, sabi ko ng buong katapatan. Ngumiti siya ng mainit. Ako po si Luis. Wala pong anuman yon. Sa sandaling nagtama ang aming mga mata, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa akin. Ang aking dibdib ay kumakabog na parang hinipan ng isang kakaibang hangin. Hindi ko matukoy kung ito ba ay simpleng pasasalamat o kung may iba pa. Ako, si Elena. Malaki ang naitulong mo sa akin, naramdaman kong bahagyang tumaas ang tono ng aking boses. Sa natitirang oras ng paglipad, hindi ko na malayang napapadalwas ang pagsulyap ko sa upuan 30C. Ginugol ni Luis ang karamihan ng kanyang oras sa pagbabasa ng libro o pakikinig sa musika. Isang beses lang, nagkataong nagtama ang aming mga mata at ngumiti siya ng napakabait. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may gumagalaw sa aking puso. Ang langit sa labas ng bintana ay unti-unting nagliliwanag. Pumasok na ang eroplano sa himpapawid ng Pilipinas at malapit nang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Bigla akong nagkaroon ng kutob na ang paglipad na ito patungong Pilipinas, ang lugar na sinubukan kong iwasan, ay maaaring magbago ng aking buhay. Hindi ko pa alam kung bakit, ngunit nararamdaman kong may isang napaka-espesyal na bagay na malapit nang magsimula. Mula sa sandaling tumapak ako sa Ninoy Aquino International Airport, sunod-sunod ang aking pagkagulat. Ang modernong arkitektura, malinis na pasilidad, at higit sa lahat, ang isang mahusay na sistema ng operasyon ay nag-iwan ng malakas na impresyon sa akin. Maganda rin ang mga paliparan sa Alemanya, ngunit ang kontemporaryong kapaligiran sa NAIA ay ganap na naiiba sa aking imahinasyon tungkol sa Pilipinas. Hindi ito ang Pilipinas na inakala ko, bulong ko, habang palingalinga. Sa labas ng malaking salaming bintana, ang bughaw na langit at ang maningning na sikat ng araw ay nagbibigay liwanag sa buong espasyo. Kasama ang aking mga kasamahan, dumaan kami sa imigrasyon at kinuha ang aming mga bagahe. Patuloy akong tumitingin sa paligid na parang may hinahanap na pamilyar na mukha. Sa totoo lang, si Luis ang hinahanap ko. Ngunit napailing na lang ako sa kahihiyan sa sarili kong iniisip. Elena, anong nangyayari sa'yo? May hinahanap ka ba? Tanong ni Clara. Ang aking kasamahan. Wala. Ang ganda lang talaga ng airport na to. Sinubukan kong itago ang aking mukha na bahagyang namumula. Habang kinukuha namin ang aming mga bagahe at papalabas na ng pinto, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nagkataong nakita kong muli si Luis sa mismong harapan ng arrival hall. Mukhang may hinihintay siya. At nang makita niya ako, nagpakita rin siya ng pagkagulat. Hi, Miss Elena, una siyang bumati. Ang kanyang boses ay kasing init pa rin. Luis, hindi ko inaasahang makita ka rito. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Yung pasyente kanina, okay na po ba siya? Oo, ayos na siya. Sinuri na siya sa medical clinic ng airport bago umuwi. Sagot ni Luis. Ito po ba ang unang beses ninyo sa Pilipinas? Tumango ako. Oo, unang beses. Mas moderno at mas malinis ito kaysa sa inaasahan ko. Gaano ka katagal mananatili sa Maynila? Tanong niya. 2 araw lang. Kailangan kong bumalik agad sa Frankfurt. Bigla akong nakaramdam ng hindi maipaliwanag na panghihinayang. Nag-isip sandali si Luis at sinabi, sana mag-enjoy ka sa iyong pananatili sa Maynila. Kung may pagkakataon, nag-atubili siya at nahihiyang ngumiti. Wala. Sana maging masaya ka. Sa sandaling iyon, narinig ko ang tawag ng aking mga kasamahan. Oras na para umalis. Salamat, sabi ko, hindi alam kung ano pa ang sasabihin. Paalam. Bahagyang yumuko si Luis bilang pagbati. Pagkatapos ay tahimik siyang tumalikod. Sa bus papuntang hotel, pinagmasdan ko ang tanawin ng Maynila sa labas ng bintana. Ang mga matataas na gusali na kahalinhinan ng mga luntiang parke ay lumikha ng isang magkakatugma at modernong urban landscape. Ang aking mga kasamahan, ang ilan ay natutulog, ang iba ay nakatutok sa kanilang mga telepono, habang ako ay patuloy na nakatingin sa labas at ang imahe ni Luis ay paulit-ulit na lumilitaw sa aking isipan. Pagdating sa hotel, lahat ay nagsabing pagod na sila at gusto nang magpahinga sa kanilang mga silid. Ngunit ako ay iba. Lalabas muna ako para maglakad-lakad, sabi ko kay Clara. Nababaliw ka na ba?
Kakabiyahe lang natin ng mahigit 12 oras. Nagulat na tanong ni Clara. Okay lang. Sayang naman kung sa isang bagong lungsod ay magkukulong lang ako sa kwarto, sagot ko na nakangiti. Habang naglalakad sa paligid ng hotel, naramdaman ko ang aking mga unang impresyon sa Maynila. Ang mga malinis na kalsada, ang mga masisiglang tindahan, at ang mga taong nagmamadali, ganap na naiiba sa mga narinig ko. May isang pakiramdam ng kaayusan at disiplina. Pumasok ako sa isang maliit na coffee shop at umorder ng isang Amerikano. Nag-alala ako kung maiintindihan ba nila ang Ingles, ngunit ang barista ay matatas na sumagot sa akin. Habang naghihintay ng kape, tumayo ako sa tabi ng bintana, nakatingin sa kalsada, at muling umalingaw-ngaw sa isip ko ang sinabi ni Luis. Kung may pagkakataon, ano kaya ang balak niyang sabihin? Pagiging magalang lang yon, Elena. Isa siyang medical student at ikaw ay isang flight attendant na nagkataong nakilala niya, sabi ko sa sarili. Ngunit isang maliit na bahagi ng aking puso ang umaasa pa ring makita siyang muli. Kahit alam kong halos imposible na magkita kami muli sa malawak na lungsod ng Maynila. Sa daan pabalik sa hotel, hawak ang aking tasa ng kape, napansin ko ang isang maliit na souvenir shop. Sa estante ay maraming tradisyonal na gawang kamay na produkto ng Pilipinas. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, bumili ako ng isang maliit na brooch na gawa sa shell ng Capiz na may disenyo ng sampaguita. Walang partikular na dahilan. Gusto ko lang itong itago bilang isang alaala ng biyaheng ito. Pagbalik sa silid ng hotel, binuksan ko ang bintana. Ang tanawin ng gabi sa Maynila ay bumungad sa akin. Ang mga kumikinang na ilaw ng lungsod ay parang mga bituin. Bumuntong hininga ako. Kakaiba. Ang dayuhang lungsod na ito ay nagbigay sa akin ng isang pamilyar na pakiramdam na para bang matagal ko na itong kilala. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Ang sikat ng araw ng Maynila ay tumagos sa bintana, nagbibigay liwanag sa buong silid. Matapos ang simpleng almusal sa restaurant ng hotel, kasama ang aking mga kasamahan, pumunta kami sa Intramuros ayon sa guidebook. Ito raw ang pinakamagandang lugar para maranasan ang tradisyonal na kultura ng Pilipinas. Sa wakas, makikita ko na rin ang tunay na Pilipinas, nasasabik kong sabi habang sumasakay ng taxi. Pagdating sa Intramuros, bumungad sa amin ang mga makikitid na eskinita at mga lumang bahay na bato. Sa tabi ng mga kalsada ay hindi mabilang na mga souvenir shop, mga coffee shop at mga art gallery. Ang imahe ng mga kabataang nakasuot ng barot saya at kumukuha ng litrato ay kahanga-hanga. Tingnan mo, Elena, mukhang isang tradisyonal na coffee shop yon. Turo ni Clara sa isang lumang bahay na may marka ng panahon. Pumasok kami at umorder ng kapeng barako at ilang tradisyonal na kakanin. Kakaiba ang lasa nito. Humigop ako ng kape at bahagyang napangiwi. Ang mayaman at mabangong lasa ay medyo kakaiba sa simula, ngunit sa pangalawang higop, naramdaman kong ito ay kaaya-aya at nakakaginhawa. Pag-alis sa coffee shop, nagpasya kaming tuklasin ang iba pang mga eskinita. Masyado kaming nalibang sa pagtingin sa mga tindahan, kaya nakalimutan na namin ang oras, lalo na ang mga parol na gawa sa papel de hapon at ang mga abaniko na napakaganda. Bumili ako ng isang set ng tsaa na gawa sa lokal na palayok bilang regalo para sa aking mga magulang. Naglakad kami ng halos 2 oras. Nagsimulang magreklamo ang aking mga kasamahan sa pananakit ng paa at napaupo. Hindi ko na kaya. Pahinga muna tayo. Naghanap kami ng isang maliit na bangko para magpahinga. Kinuha ko ang bote ng tubig sa aking bag at uminom habang palinga-linga. Ang estilo ng pananamit ng mga Pilipino ay kahanga-hanga. Lahat ay nakabihis ng maayos at presentable. Pupunta lang ako sa kabilang dako. Magkita tayo rito pagkatapos ng 30 minuto, sabi ko kay Clara at sa iba pa. Nang mag-isa na lang ako, mas marami akong napansin. Ang imahe ng isang matandang kaligrapo sa isang maliit na tindahan, mga pamilyang gumagawa ng mga handicraft at ang mga bougainvillea na namumukadkad sa bawat eskinita. Naglalakad ako habang kumukuha ng mga litrato, itinatala ang lahat ng mga sandaling ito. Nang malapit na ang oras ng aming pagkikita, bumalik ako sa bangko. Bigla, may narinig akong tumatawag sa aking pangalan mula sa likuran, Miss Elena. Nang marinig ko ang boses na iyon, kumabog ang aking puso. Lumingon ako at si Luis nga.
Nakasuot siya ng simpleng maong at puting t-shirt, may hawak na libro. Luis, hindi ko inaasahang makita ka rito. Hindi ko maitago ang aking pagkagulat. Ako rin ay nagulat. Sabado't Linggo kasi kaya pumunta ako rito para bumili ng libro. Itinaas ni Luis ang hawak na libro, isang medical textbook sa Ingles. Kamusta ang Maynila? Nagustuhan mo ba? Oo. Isang napakagandang lungsod. Nagulat ako dahil mas moderno at mas malinis ito kaysa sa aking inaasahan, tapat kong sagot. Ngumiti si Luis. Maraming dayuhan na unang beses dito ang ganyan din ang iniisip. Siguro dahil sa mga maling akala nila tungkol sa Pilipinas. Nag-usap kami sandali. Ikinuwento niya na nag-aaral siya sa University of the Philippines College of Medicine at pangarap niyang magtrabaho para sa Doctors Without Borders sa hinaharap. Habang nakikinig sa kanyang mga pangarap at sigasig, hindi ko na malayang napangiti ako. Ay, oo nga pala, bigla kong naalala. Mahuhuli na ako sa usapan. Naghihintay ang mga kasamahan ko. Saan sila naghihintay? Hayaan mong ihatid kita. Magiliw na alok ni Luis. Sa daan pabalik sa bangko, bigla kong naramdaman na gumaan ang aking handbag. Ha? Nataranta kong sinuri ang loob. Ang aking pasaporte at pitaka ay nawawala. Nawawala. Ang pasaporte ko. Nataranta akong tumingin sa paligid. Malinaw na naroon pa iyon noong nakaupo ako sa bangko. Kailan mo huling tiningnan? Mahinahong tanong ni Luis. Noong nakaupo ako sa bangko at umiinom ng tubig. Sigurado akong nasa bag ko patupa sila noon. Nagsimulang manginig ang aking boses. Ang mawalan ng pasaporte sa ibang bansa ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari. Kung gayon, baka naiwan mo sa bangko. Bumalik tayo at tingnan natin. Dahan-dahang hinawakan ni Luis ang aking braso. Nagmamadali kaming bumalik ngunit may ibang tao nang nakaupo doon at wala ang aking bag. Naramdaman kong malapit nang tumulo ang aking mga luha. Anong gagawin ko ngayon? Hindi ako makakauwi nang walang pasaporte. Pinunasan ko ang aking mga luha. Mahinahong sinabi ni Luis. Una sa lahat, kumalma ka. Kailangan nating pumunta sa istasyon ng pulis para mag-report. Pagkatapos ay kailangan nating kontakin ang German Embassy. Habang sinusubukan niya akong pakalmahin, natagpuan kami ni Clara at ng iba pang kasamahan. Elena, saan ka nagpunta? Mahigit 30 minuto ka nang wala. Reklamo ni Clara ngunit agad na napansin ang aking itsura at nagtanong. Anong nangyari? Nawala. Nawala ko ang aking pasaporte at pitaka, sabi ko sa nanginginig na boses. Sa kabutihang palad, tinulungan ako ni Luis na ayusin ang sitwasyon. Ipinaliwanag niya kay Clara sa matatas na Ingles at mabilis na nagplano ng gagawin. Pumunta tayo sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Ako na ang magtuturo ng daan. Sa daan papuntang istasyon ng pulis, pinigilan ko ang aking mga luha. Tahimik na naglakad si Luis sa aking tabi. Paminsan-minsan ay sinasabi, ayos lang yan, para aliwin ako. Kakaiba. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na para unti-unti akong kumalma. Pagdating doon at pagpapaliwanag ng sitwasyon, tinulungan ako ni Luis bilang interpreter. Kung wala siya, malamang ay hindi ko magagawa ang lahat. Matapos makumpleto ang lahat ng papeles, nagdala ng hindi inaasahang balita ang pulis. May nakapulot po nitong bag at dinala na rito sa istasyon, isinalin ni Luis ang sinabi ng pulis. Iyon nga ang aking bag. Ang pasaporte at pitaka ay buo pa rin, maging ang pera ay hindi nabawasan kahit 1 sentimo. Tiningnan ko si Luis na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Sa Alemanya, imposible itong mangyari, sabi ko, naantig sa sobrang emosyon. Ngumiti si Luis. Dito sa Pilipinas, para sa maraming tao, ang pagbabalik ng nawawalang gamit ay isang natural na bagay na dapat gawin, lalo na kung pag-aari ng isang dayuhan. Paglabas sa istasyon ng pulis, sa ilalim ng sikat ng araw, nakahinga ako ng maluwag. Pagkatapos, ay tumingin ako kay Luis. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Ito na ang pangalawang beses. Swerte lang yon. Walang gaanong halaga ang ginawa ko, nahihiya niyang sabi. Ngunit alam kong hindi ito simpleng pagkakataon. Laging lumilitaw si Luis sa pinakamahihirap na sandali ng aking buhay, at nagsisimula kong maunawaan kung ano ang ibig sabihin yon. Nang umalis kami sa istasyon ng pulis at naglakad-lakad sa kalye, ang puso ko ay kumakabog pa rin. Hindi ako makapaniwala sa nangyari.
mawalan ng pasaporte sa isang banyagang bansa at pagkatapos ay mahanap ito sa isang himala. At muli, dumating si Luis sa tamang oras ng pangangailangan. Ngayon, nararamdaman ko na ang mga pagkakataong ito ay hindi na basta nagkataon lang. Maraming salamat talaga, Luis. Kung wala ka ngayon, hindi ko alam kung ano ang mangyayari, sabi ko ng buong puso. Wala yun. Nakakain ka na ba ng tanghalian? Biglang tanong ni Luis. Tiningnan ko ang orasan, lagpas na ng 1:00 ng hapon. Sinulyapan ako ni Clara at ng iba pang kasamahan. Nagbigay sila ng senyas, mauuna na kami sa hotel. Pagod na kami, kung gusto mo, manatili ka pa at maglakad-lakad. Kitang-kita sa kanilang mukha ang pagod, lalo na pagkatapos ng insidente sa pasaporte. Nag-alinlangan ako. Kakain ba ako kasama si Luis o babalik sa hotel kasama ang mga kasamahan? Okay lang, magkita na lang tayo mamaya. Kumaway si Clara at sumakay ng taxi kasama ang iba. Nang kami na lang dalawa ang natira, naging medyo awkward ang paligid. Napagtanto kong ito ang unang pagkakataon na kami lang ni Luis ang magkasama. May maliit na kainan ang nanay ko. Gusto mo bang dumaan para mananghalian? Maingat na alok ni Luis. Nag-isip ako sandali. Ang pumunta sa restaurant ng pamilya ng isang estrangherong lalaki ay maaaring medyo nakakabahala. Ngunit 2 beses na akong tinulungan ni Luis at nararamdaman kong siya ay isang taong mapagkakatiwalaan. Bukod dito, ito ay isang pagkakataon upang matikman ang tunay na lutong bahay na pagkaing Pilipino. Talaga? Hindi ba nakakahiya? Medyo nag-aalangan ako, ngunit mas malakas ang aking kuryosidad. Siyempre, hindi. Laging bukas ang pinto ng nanay ko para sa mga bisitang dayuhan. Lalo na kung galing sa Alemanya, mas matutuwa siya. Ang kuya ko kasi ay nag-aaral sa Alemanya, paliwanag ni Luis. Lumayo kami sa maingay na mga kalye ng Intramuros at pumasok sa isang maliit na eskinita. Dito ay tahimik at may nostalgic na pakiramdam. Sa dulo ng makitid na eskinita, huminto si Luis sa harap ng isang tindahan na may maliit na karatula, kusina ni nanay. Isang maaliwalas na kainan. Welcome po. Nang buksan ni Luis ang pinto, isang mainit na hangin kasama ang mabangong amoy ng pagkain ang sumalubong sa amin. Mas maluwag ang kainan kaysa sa inaasahan ko. May ilang set ng mesa at upuan na maayos na nakaayos. Sa pader ay nakasabit ang maraming souvenir mula sa iba't ibang bansa. May ilang customer na kumakain at sa kusina, isang nasa katanghaliang gulang na babae ang abala. Nay, may bisita po ako, sabi ni Luis sa Tagalog. Lumabas ang babae mula sa kusina, suot pa rin ang kanyang apron at masayang bumati sa amin. Mukhang mas bata at masigla ang nanay ni Luis kaysa sa inaasahan ko. Aba, si Luis may bisita. Welcome, iha, sabi ng nanay ni Luis sa matatas na Ingles. Nanlaki ang mga mata ko sa pagkamangha. Dati kasing nagtuturo ng Ingles ang nanay ko sa isang universidad. Ngayong retirado na siya, binuksan niya ang kainang ito. Paliwanag ni Luis. Umupo kami sa isang mesa malapit sa bintana. Mabilis na naghanda ng pagkain ang nanay ni Luis. Ipinaliwanag niya sa akin ang kultura ng pagkain sa Pilipinas. Sa Pilipinas, ang isang tipikal na pagkain ay may kanin, isang sabaw, at ilang ulam na maalat o ginisang gulay. Hindi nagtagal, napuno ang mesa ng mga makukulay at mabangong pagkain. Kanin, sinigang, adobo at ilang maliit na plato ng ginisang kangkong at ensaladang pipino. Lahat ng ito para sa atin, gulat kong tanong. Nagtawanan si Luis at ang kanyang ina. Oo, ganito karaniwan ang isang pampamilyang hapunan sa Pilipinas. Hindi mo kailangang ubusin lahat. Kainin mo lang kung ano ang gusto mo. Mula sa unang subo, labis akong naantig. Kahit na medyo bago ang lasa, nagdala ito ng isang kakaibang pakiramdam ng init at pagiging pamilyar. Lalo na ang adobo, na may lasang tamis-alat, ay perpektong bagay sa kanin. Ang ensalada, na una kong inakalang maasim, ay sa pangalawang kagat ko nang naengganyo sa lutong at sariwang lasa nito. Ang sarap po, sabi ko ng buong katapatan. Sa buong pananghalian, walang tigil ang nanay ni Luis sa paglalagay ng pagkain sa aking plato. Sinasabing, kain pa iha. Paulit-ulit niya akong inalok ng kanin at ulam. Nagsimula akong mag-alala kung mahal ba ang ganitong kasaganang pagkain.
Napakabuti po ng pagtanggap ninyo sa akin. Sigurado po akong hindi mura ito. Maingat kong tanong. Ngumiti si Luis. Huwag kang mag-alala. Ito ay isang karaniwang set meal. May takdang presyo na yan. Ito ay paraan lang ng pagpapakita ng hospitalidad ng nanay ko. Talaga? Sa Alemanya, hindi ito maiisip. Hindi ko maitago ang aking pagkagulat. Pagkatapos kumain, naglabas pa ang nanay ni Luis ng mga prutas at mainit na tsaa. Ang tsaa ay may dalisay na aroma at perpektong panghimagas. Ang lutuing Pilipino ay talagang napakasarap. Lalo na ang mainit na pagtanggap na ito ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa akin, ipinahayag ko ang aking pasasalamat. Ang hospitalidad ay isang espesyal na bahagi ng aming kultura. Ang mahalaga ay ang paggamit ng buong puso para mapasaya ang iba, sabi ng nanay ni Luis ng may pagmamalaki. Habang nag-uusap, naramdaman kong hindi lang ito isang simpleng pagkain. Ito ay isang sandali kung saan direktang naranasan ko ang damdamin ng mga Pilipino. Ang kanilang kultura ng pagbabahagi at pagiging magiliw. Hindi lang ito basta pagkain, ito ay pagkaing ibinigay mula sa puso, sabi ni Luis na parang nabasa ang aking isip. Nang umalis kami sa kainan, ang puso ko ay kakaibang mainit. Hindi lang dahil busog ang tiyan ko kundi parang napuno rin ang aking kaluluwa. Napagtanto ko na ang maranasan ang init ng isang dayuhang pamilya sa isang banyagang bansa ay isang napaka-espesyal na karanasan. Ngayon ay talagang isang espesyal na araw. Maraming salamat po, tita. Taos-puso akong nagpasalamat kay Luis at sa kanyang ina. Bumalik ka ulit kapag may oras ka, iha. Mainit na hinawakan ng nanay ni Luis ang aking kamay. Habang naglalakad sa tabi ni Luis, sa isang di pamilyar na kalsada, inisip ko ang kakaibang pakiramdam ng pagiging pamilyar na naramdaman ko sa lungsod na ito. Siguro, mas malapit sa akin ang Pilipinas kaysa sa aking inaakala. Nakita mo na ba ang Manila Bay sunset? Ang tanong ni Luis ay nagpailing sa akin. Nag-iisip ako kung ano ang gagawin sa aking huling araw sa Pilipinas. Hindi pa. Nabanggit ito sa guidebook pero wala akong oras. Kung gayon, pumunta tayo ngayon. Ipapakita ko sa iyo ang ibang mukha ng Maynila, alok ni Luis. Medyo nagalinlangan ako. Lagpas na ng 3:00 ng hapon at kailangan kong pumunta sa airport kinaumagahan. Ngunit ayaw kong palampasin ang pagkakataong ito. Kung babalik ako sa Alemanya, hindi ko alam kung kailan ako makakabalik sa Pilipinas at makita si Luis muli. Oo, gusto kong pumunta, nakangiti kong sagot. Sumakay kami ng tren papunta malapit sa Manila Bay. Ang sistema ng tren ay malinis at mahusay na nakakagulat. Lahat ng anunsyo ay parehong nasa Filipino at Ingles na nagpapadali para sa mga dayuhan. Ang pampublikong transportasyon sa Maynila ay kahanga-hanga, marahil mas malinis at mas nasa oras pa kaysa sa Alemanya, tapat kong sabi. Ngumiti si Luis. Masaya akong marinig yan mula sa iyo. Pinahahalagahan ng Pilipinas ang teknolohiya at kaginhawahan. Pagbaba sa tren at paglalakad sa kahabaan ng Baywalk, isang malawak na tanawin na may malawak na dagat at ang lungsod na nakalatag sa magkabilang panig ang bumungad sa amin. Sa tabi ng dagat, ang mga nagbibisikleta, mga pamilyang nagpipiknik at mga nagjo-jogging ay lumikha ng isang buhay na kapaligiran. Wow, mas malaki at mas maganda kaysa sa inaasahan ko. Bulalas ko sa paghanga. Gusto mo bang umupo lang at magmasid? Ang pagtingin sa Maynila mula rito ay may sariling ganda, mungkahi ni Luis. Umupo kami sa seawall sa ilalim ng banayad na sikat ng hapon. Ang malamig na simoy ng dagat ay dumadampi sa amin. Habang unti-unting lumulubog ang araw, ang buong panorama ng Maynila ay nagbukas. Tunay na isang napakagandang lungsod, sabi ko mula sa kaibuturan ng aking puso. Noong una, mayroon akong mga maling akala tungkol sa Pilipinas. Inisip kong ito ay isang maingay, magulo, at nakakapagod na lugar. Napaisip sandali si Luis at marahang nagtanong, "Nagbago na ba ang pananaw mong iyon?" Tumango ako. Ganap na nagbago. Ang mga Pilipino ay napakabait at magalang. Handa silang tumulong kahit sa mga hindi nila kakilala at naramdaman ko ang kanilang diwa ng pagbabahagi at pagiging magiliw. Pati na rin ang kanilang kamalayan, ang simpleng pagbabalik ng aking pasaporte ay sapat na para maunawaan iyon. Ngumiti si Luis. Ang paglalahat ay laging mapanganib. Bawat bansa ay may mabuti at hindi mabuting tao.
Ngunit sa aming kultura, ang pakikipagkapwa-tao at paggalang ay lubos na pinahahalagahan. Ito ang mga halagang itinuturo mula pagkabata. Habang papalubog na ang araw, ang dapit hapon ay nagsimula. Pinipinturahan ng ginto ang buong look. Sa harap ng kagandahan ng sandaling iyon, tahimik kaming dalawa na humahanga. Paumanhin sa aking maling pag-unawa sa Pilipinas, bigla kong nasabi, nagdala ako ng mga pagkiling. Umiling si Luis. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Lahat ay may sariling imahinasyon tungkol sa isang lugar na hindi pa nila napupuntahan. Ang mahalaga ay magkaroon ng bukas na puso, handang maranasan at baguhin ang iyong pananaw. Ikaw, Elena, ay may ganyang puso. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng aliw. Laging may kapangyarihan si Luis na magparamdam sa akin ng kapayapaan. Ang kanyang saloobin ay hindi mapanghusga, kundi laging sumusubok na umunawa. Napak-espesyal. Pagbalik ko sa Alemanya, malamang ay mamimiss ko ang Pilipinas, mahina akong bulong. Maari ka namang bumalik, sabi ni Luis. Sa susunod, dadalhin kita sa mas maraming lugar. Palawan, Cebu, Davao. Marami pang magagandang lugar sa Pilipinas. Ang kanyang mga salita ay nagpainit sa aking puso. Sa susunod, parang isang pangako na magkikita kami muli. Ngunit sa praktikal na pag-iisip, ang flight schedule ng Lufthansa ay napaka-irregular at ang tsansang ma-assign muli sa rutang Pilipinas ay napakababa. Bakit ka napakabait sa isang dayuhan na tulad ko? Hindi ko napigilang itanong. Nag-isip sandali si Luis at sumagot ng may seryosong mukha. Noong una, gusto ko lang tulungan ang isang taong mukhang nangangailangan. Pero ngayon, nagatubili siya, nakatingin sa dagat. Ngayon, dahil gusto ko ang oras na kasama kita, Elena, ang kanyang tapat na pag-amin ay nagpamula sa aking mukha. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Pakiramdam ko ay alam ko na kung ano ang damdaming ito, ngunit takot akong aminin na may nararamdaman ako para sa isang taong 2 araw ko palang nakikilala. Ito ay hindi makatotohanan. Ako, masaya rin ako kapag kasama kita, Luis. Buong tapang kong sinabi. Nagtama ang aming mga mata. At sa sandaling iyon, isang bagay na hindi maipaliwanag sa salita ang nag-ugnay sa aming dalawa. Ang mga ilaw ng gabi sa Maynila ay nagsimula ng magsindi. Napakaganda ng paglubog ng araw, turo ni Luis sa langit. Ang pulang kulay ng dapit hapon ay kumalat sa Manila Bay, parang isang eksena sa pelikula. Gusto kong alalahanin ang sandaling ito magpakailanman. Magpakuha tayo ng litrato, mungkahi ni Luis. Ibinigay ko sa kanya ang aking kamera at kinuha niya ako ng ilang larawan na may background ng paglubog ng araw. Pagkatapos, ako naman ang kumuha ng litrato niya. Sa huli, nagpatulong kami sa isang turista na kunan kami ng litrato. Nang malapit nang matapos ang aming paglalakad, magkatabi kaming nakatayo at pinagmamasdan ang tanawin ng gabi sa Maynila. Nakasandal sa rehas, pinagmamasdan ang kumikinang na lungsod. Napansin kong dahan-dahang hinahanap ng kamay ni Luis ang aking kamay. Medyo nagulat ako noong una, ngunit sinundan ito ng isang pakiramdam ng kapayapaan at kaginhawahan. Ang mainit niyang kamay ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng seguridad. Bukas ka na aalis, di ba? Marahang tanong ni Luis. Oo, ang flight ko ay 10:00 ng umaga. Hindi ko maitago ang aking panghihinayang. Pwede ba kitang ihatid sa airport? Alok niya. Talaga? Hindi ba nakakabala sa'yo? Wala ka bang klase o ibang gagawin? Gulat kong tanong. Okay lang, wala akong klase bukas. Ngumiti si Luis. Nagpatuloy kami sa paglalakad sa parke, sa tabi ng look. Gabi na, at medyo malamig, kaya medyo gininaw ako. Natural na hinubad ni Luis ang kanyang jacket at ipinatong sa aking balikat. Salamat. Hinigpitan ko ang jacket na may amoy pa niya. Sa daan pabalik sa hotel, marami kaming napag-usapan tungkol sa aming mga pangarap, pamilya, paboritong pagkain, at mga lugar na napuntahan. Ang bawat pag-uusap ay natural na dumaloy, na para bang matagal na kaming magkakilala. Pagdating sa harap ng hotel, mahirap ang paghihiwalay. Bukas ng umaga, 8:00, hihintayin kita rito. Salamat talaga, sabi ko ng buong puso. Nagatubili sandali si Luis at marahang niyakap ako. Isang maikling yakap ngunit napakainit. Magkita tayo bukas, sabi niya at tumalikod. Pagbalik sa aking silid, nakahiga sa kama,
Tinitingnan ko ang kisame at inaalala ang buong araw. Ang aking puso ay puno ng kaligayahan na may halong kalungkutan. Sa pag-iisip na bukas ay aalis na ako sa lahat ng ito, kumikirot ang aking puso. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang pagdating ng bansang Pilipinas at ng taong nagngangalang Luis sa aking buhay ay hindi isang simpleng pagkakataon. May kutob ako. Ito ang simula ng isang bagay na mas malaki at mas makabuluhan. 3 linggo na ang lumipas mula nang bumalik ako sa Frankfurt. Tuwing umaga, ang mga alaala sa Maynila ay bumabalik na parang isang panaginip, ngunit ang litratong nakalagay sa mesang tabi ng aking kama ay nagpapatunay na lahat ay totoo. Ito ang larawan namin ni Luis na kuha sa Manila Bay. "Elena, narito na ang flight schedule mo para sa linggong ito," sabi ni Maria, isang kasamahan, na pumasok sa sushi-share. Habang umiinom ng kape, walang ganang sumagot ako. "Saan? New York? London?" "Hindi, sa Naiya ka na naman." Nanlaki ang mga mata ni Maria. Muntik ko nang matapon ang aking kape sa gulat. "Ano? Sa Naiya? Totoo ba?" "Oo, totoo. Pero bakit ka nagulat?" Karaniwan, ayaw ng lahat na ma-assign sa parehong ruta ng sunod-sunod. Naguguluhang tanong ni Maria. Kasi mas maganda ang Pilipinas kaysa sa inaasahan ko," sagot ko, nahihiya sa sarili kong reaksyon. Tiningnan ako ni Maria nang may pagdududa, o baka may espesyal na nangyari sa Pilipinas. Naramdaman kong uminit ang aking mukha. Ayaw kong ikwento kay Maria ang tungkol kay Luis. Ang damdaming ito ay masyadong bago at mahalaga. Ayaw kong ibahagi sa kahit kanino. Masarap lang talaga ang pagkain doon, pag-iwas ko. Habang papalapit ang araw ng paglipad patungong Maynila, lalo akong hindi mapakali. Nagpadala ako ng email kay Luis na nagsasabing babalik ako, ngunit hindi ako nakatanggap ng sagot. Posible kayang para sa kanya? Isa lang akong dayuhang dumaan? Ang pag-iisip na iyon ay nagpabigat sa aking puso. Nang pumasok ang eroplano sa himpapawid ng Maynila, ang tanawin mula sa bintana ay biglang naging pamilyar sa isang kakaibang paraan, parang muling pagkikita sa isang matagal ng kaibigan. Pagkatapos ng imigrasyon, paglabas ko sa arrival hall, parang huminto ang tibok ng aking puso. Si Luis ay nakatayo mismo sa labas ng pinto, hawak ang isang puting papel na may nakasulat na pangalan ko, Elena. Nang makita siya, binilisan ko ang aking lakad. Ngumiti siya at lumapit. "Natanggap ko ang email mo." Hindi ako sumagot dahil gusto kong personal tayong mag-usap. Nag-usap kami sa isang coffee shop sa airport. Ikinuwento ni Luis na, sa nakalipas na 3 linggo, abala siya sa kanyang mga pagsusulit sa med school. Ikinuwento ko naman ang aking pang-araw-araw na buhay sa Frankfurt at ang pananabik ko sa Pilipinas. "Sa pagkakataong ito, 2 araw ka lang dito, tama?" tanong ni Luis. "Oo, medyo maikli sa pagkakataong ito, pero babalik ako. Kahit na gustong-gusto rin ng ibang mga flight attendant ang rutang Pilipinas, susubukan kong mag-apply," sagot ko. "Kung gayon, sa pagkakataong ito, magkasama ulit tayo." Marami pa akong hindi na ipakita sa iyo, maingat na alok ni Luis. At doon nagsimula ang aming espesyal na relasyon. Ngunit magkasama naming ginalugad ang bawat sulok ng Maynila, ang solemne ng Luneta Park, ang luma at makasaysayang mga gusali, ang tanawin ng gabi mula sa isang rooftop bar, ang modernong itsura ng sentro ng negosyo. Bawat beses, dinadala ako ni Luis sa isang bagong lugar, ikinukwento ang kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Sa ika-6 kong pagbisita, habang naglalakad kami sa isang parke na malinis at maganda, bigla kong nasabi, hindi madali ang long-distance relationship. Hinigpitan ni Luis ang hawak sa aking kamay. Mahirap nga, pero sa pag-iisip pa lang na malapit ko nang makita si Elena, kaya kong lagpasan ang isang buong buwan. Ang bawat pamamaalam ay napakalungkot, tapat kong sabi. Umupo kami sa isang bangko, pinagmamasdan ang kalangitan ng gabi sa Maynila. Ang kalangitan sa lungsod ay walang gaanong bituin, ngunit may iilang kumikinang. "Elena, pwede bang manirahan ka na lang sa Pilipinas?" Biglang tanong ni Luis. Nagulat akong tumingin sa kanya. Sa kanyang mga mata ay may pagsusumamo na, may halong pag-aalala, manirahan dito. Pero ang trabaho ko, hindi ko na natapos ang sasabihin. Alam kong hindi makatwirang hiling ito, pero ang mabuhay ng wala ka, napakahirap para sa akin, mahinang sabi ni Luis. Nang gabing iyon, pabalik sa aking silid sa hotel, hindi ako makatulog.
Ang alok ni Luis ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Manirahan sa Pilipinas. Iyon ay isang desisyon na ganap na babago sa aking buhay. Pamilya, kaibigan, karera iwanan ang lahat para magsimula muli sa isang banyagang bansa. Ito ay nakakatakot at hindi tiyak. Ngunit kasabay nito, ang aking puso ay tila mayroon ng sagot. Ang pakiramdam ng kahungkagan tuwing babalik sa Frankfurt at ang pananabik tuwing lalapag sa NAIA. Ang aking puso ay pag-aari na ng Maynila, pag-aari ng lugar kung nasaan si Luis. Kinaumagahan, naglakad kami sa isang parke at nag-usap. Nag-isip na ako, huminga ako ng malalim at sinabi, babalik ako rito. Nanlaki ang mga mata ni Luis. Talaga? Seryoso ka? Oo, seryoso. Uuwi ako sa Alemanya para ayusin ang lahat, mag-file ng resignation, at pagkatapos ay pupunta ako sa Maynila, nanginginig kong sabi. Walang sinabi si Luis, niyakap lang ako ng mahigpit. Sa kanyang mga bisig, naramdaman kong tama ang aking desisyon. Kahit na may pag-aalala, mas malaki ang pag-asa at pananabik. Kailangan kong mag-aral ng Tagalog, sabi ko habang nakatingala mula sa kanyang yakap. Ako ang magtuturo sa iyo. Huwag kang mag-alala, sagot ni Luis. Sa biyahe pabalik sa Frankfurt, tumingin ako sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang Maynila na unti-unting lumiliit. Ang aking puso ay puno ng magkahalong damdamin. Ang pananabik sa aking pamilya at mga kaibigan sa Alemanya at ang pag-asam na malapit nang bumalik sa Pilipinas para manirahan doon. Ang pinakamalaking hamon ngayon ay ang ipaalam ang desisyong ito sa aking pamilya. Sa pag-iisip ng reaksyon ng aking mga magulang, kumikirot ang aking puso. Ngunit determinado na ako. Ito marahil ang pinakamatapang na desisyon sa aking buhay, ngunit naniniwala akong ito rin ang magiging pinakamasayang desisyon. Habang umaakyat ang eroplano sa mga ulap, pinagmasdan ko ang bughaw na kalangitan. Sino ang mag-aakala na ang unang paglipad patungong Pilipinas, ang biyaheng dati kong inirereklamo at kinaiinisan, ay ganap na babago sa aking buhay. Isang di sinasadyang pagkikita ang nagbago sa direksyon ng aking buhay. Salamat, Luis, bulong ko sa gitna ng mga ulap. Hanggang sa muli, sa lalong madaling panahon, ipinikit ko ang aking mga mata, ninamnam ang bawat alaala sa Maynila. Ilang panahon ang lumipas. Sa bahay ng aking mga magulang sa Alemanya, ang kapaligiran ay napakatindi. Ano? Sinasabi mong maninirahan ka sa Pilipinas? Umalingaw-ngaw ang boses ng aking ama sa sala. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang aking ina naman ay nabigla at hindi makapagsalita. Nakaupo ako sa pagkainan, nanginginig na humigop ng tubig. 2 araw pagkatapos bumalik sa Alemanya, lakas loob kong sinabi sa aking mga magulang ang aking desisyon. Gaya ng inaasahan, ang kanilang reaksyon ay masama. Elena, nababaliw ka na. Itatapon mo ba ang iyong karera? Kinabukasan, lahat, patuloy na sigaw ng aking ama. Dahil lang sa isang lalaking ilang buwan mo palang nakikilala? Papa, si Luis ay isang napakabuting tao. Malapit na siyang maging doktor, maalalahanin siya at responsable. Sinubukan kong ipaliwanag ng mahinahon, ngunit nanginginig pa rin ang aking boses. Isang lalaking Asyano, hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay itinatapon mo ang isang matatag na trabaho at ang iyong kinabukasan, galit na iwinasiwas ng aking ama ang kanyang kamay. Sa wakas ay nagsalita ang aking ina. Elena, naiintindihan ko kung ano ang pag-ibig, pero naisip mo na ba kung gaano kahirap ang buhay sa isang banyagang bansa? Ang wika, kultura, lahat ay iba. Alam ko po, Mama, hindi magiging madali, ngunit minahal ko na ang Pilipinas at si Luis. Sa tingin ko, ang buhay doon ay magpapasaya sa akin, sabi ko ng buong puso. Mahilig kang maglakbay, alam ko yan. Pero hindi ito paglalakbay. Ito ay migrasyon, paninirahan doon magpakailanman, sabi ng aking ama. Napahawak sa kanyang ulo sa pagkadismaya. Bumuntong hininga ako. Alam kong hindi magiging madali ang usapang ito, ngunit hindi ko inaasahan na magiging ganito katindi. 30 taong gulang na ako. Sapat na ang aking edad para magpasya para sa sarili kong buhay. Natapos ang hapunan sa isang mabigat na katahimikan. Hindi na nagsalita ang aking mga magulang tungkol sa aking desisyon, ngunit ang kanilang pagkadismaya at pag-aalala ay bumalot sa buong silid.
Pagbalik sa aking kwarto, tumawag ako kay Luis. Kamusta na, mahal? Ang mainit na boses ni Luis ay umalingaw-ngaw mula sa kabilang linya, gaya ng inaasahan. Hindi, mas malala pa. Bumuntong hininga ako. Iniisip ng mga magulang ko na nababaliw na ako. Kailangan lang nila ng panahon. Masyadong biglaan ito, sabi ni Luis nang may pangunawa. Ang mga magulang mo, kamusta sila? Curious kong tanong. Nanahimik sandali si Luis at sumagot. Sa totoo lang, noong una ay nagulat din sila. Hindi nila inakalang magkakaroon sila ng manugang na dayuhan. Pero gusto ka na ni Mama at si Papa, kailangan pa niya ng konting panahon. Pero tatanggapin din niya yon. Nang gabing iyon, bago matulog, tumingin ako sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang pamilyar na lungsod ng Frankfurt, ang lugar kung saan ako lumaki. Ngunit kakaiba, ngayon ay tila dayuhan na ito, na para bang matagal na akong umalis. Kinabukasan, nagsumite ako ng aking resignation sa Human Resources Department ng airline. Nagulat ang namamahala, ngunit iginalang nila ang aking desisyon. Pagkatapos ng 3 linggo, gagawin ko ang aking huling paglipad at sa kabutihang palad, ang destinasyon ay Naiya. Elena, aalis ka na talaga? Tanong ni Clara, ang aking matagal ng kasamahan na hindi makapaniwala. Oo, totoo, nakangiti kong sagot. Iwanan ang lahat para sa pag-ibig. Napakatapang mo, sabi niya, na may halong paghanga at pagkagulat. Ang mga salitang iyon ay nagpaisip sa akin. Ito ba ay katapangan o kapusukan? Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong ito ang pinakamatapang at pinakatapat na desisyon ng aking buhay. Sa loob ng ilang araw, inayos ko ang aking mga gamit, tinapos ang kontrata ng aking apartment at inihanda ang mga kinakailangang dokumento. Gabi-gabi, nagvi-video call kami ni Luis, pinaplano ang aming buhay sa Pilipinas. Nakahanap na si Luis ng isang maliit na studio apartment sa Maynila at mag-enroll ako sa klase ng Tagalog. Mahirap sa simula, pero basta't magkasama tayo, malalampasan natin ang lahat, pag-aalo ni Luis sa akin sa screen. Sa huli, nag-organisa ako ng isang farewell party para sa aking mga kaibigan. Lahat sila ay nagulat sa aking desisyon, ngunit sinuportahan nila ako. Si Sofia, ang aking pinakamatalik na kaibigan, ay umiiyak na nagsabi, "Maging masaya ka, ha? Paminsan-minsan, tumawag ka." Ang pinakamahirap ay ang relasyon ko sa aking mga magulang, lalo na ang aking ama. Hindi pa rin niya matanggap ang aking desisyon. Isang gabi bago ang aking paglipad patungong Pilipinas, lakas loob akong kumatok sa kwarto ng aking mga magulang. "Pasok, anak." Narinig ko ang boses ng aking ina. Sa kama ay may isang lumang album ng pamilya. Tinitingnan ni Mama ang mga litrato ko noong bata pa ako. Ang batang ito, laging mahilig sa pakikipagsapalaran, turo ni Mama sa isang litrato ko na 5 taong gulang at umaakyat sa isang malaking puno. Umupo ako sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay ni Mama. "Mama, kahit umalis ako, anak niyo pa rin ako. Madalas akong tatawag at bibisita tuwing may bakasyon." Namumuo ang luha sa mata ni Mama. "Alam ko, anak. Gusto ko lang na maging masaya ka, pero nag-aalala ako." Nakatayo ang aking ama sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay nangingilid din sa luha. Hindi ko inakalang hahayaan kitang mapalayo ng ganito. Nanginginig ang boses ng aking ama. "Ngunit kung iyan ang talagang gusto mo, igagalang ko ang iyong desisyon." Nang marinig iyon, tumakbo ako at niyakap ang aking ama. Ang kanyang malakas na mga bisig ay yumakap sa akin at sa yakap na iyon, naramdaman ko muli ang seguridad ng pagkabata. "Salamat Papa," bulong ko. "Sana'y mapasaya ka ng lalaking nagngangalang Luis na iyan. Kung hindi," nagatubili ang aking ama. "Huwag kang mag-alala Papa. Napakabuting tao ni Luis," sabi ko nang may katiyakan. Sa huling araw, isinuot ko ang uniforme ng Lufthansa, naghahanda para sa aking huling paglipad. Pagkatapos ng 2 araw, magiging isang ordinaryong pasahero na ako sa flight patungong Pilipinas. Ngunit ngayon, ito ang araw na gagawin ko ang aking huling tungkulin bilang isang flight attendant. Inukit ko sa aking isipan ang bawat sandali ng paglipad. Ang pagbati sa mga pasahero, paghahain ng inumin, pakikipag-usap sa mga kasamahan. Lahat ng mga alaala sa loob ng maraming taon ay biglang bumalik.
Nang lumapag ang eroplano sa NAIA, ang aking puso ay ganap na payapa, malinaw na ang lahat. Nagpaalam ako sa huling pagkakataon sa mga pasaherong pababa na ng eroplano at nagtungo sa crew lounge. Elena, dito ka na talaga maninirahan? Huling tanong ni Clara. Oh, pagkatapos ng 2 araw, babalik ako sa Alemanya para kunin ang mga gamit ko at pagkatapos ay dito na ako magpakailanman, sagot ko ng may determinasyon. Paglabas ko ng airport, nakita ko agad si Luis. Nakatayo pa rin siya sa labas ng pinto gaya ng dati, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Hawak niya ang isang maliit na buke ng bulaklak at sa tabi niya ay ang kanyang mga magulang. Elena, numiti si Luis at lumapit. Ito ang aking mga magulang. Gusto kanilang personal na makilala. Mainit akong niyakap ng ina ni Luis. Ang kanyang ama naman ay magalang na yumuko. Welcome to the family, anak. Sabi ng ina ni Luis sa Ingles na medyo may punto. Sa sandaling iyon, naramdaman kong nawala ang lahat ng aking takot at pag-aalala. Isang matatag na paniniwala na tama ang aking desisyon ang umapaw sa akin. Sa banyagang bansang ito, isang bagong pamilya ang sumasalubong sa akin at isang bagong kabanata ng aking buhay ang malapit nang magsimula. Maraming salamat po, Tita Tito. Masaya po akong makilala kayo, sabi ko ng buong puso. Magkakasama kaming umalis sa airport. Ang maningning na sikat ng araw ng Maynila ay sumalubong sa amin. Ang daan sa hinaharap ay hindi magiging puro kulay rosas. Ngunit handa ako dahil sa aking tabi ay si Luis. At sa paghawak lang sa kanyang kamay, nararamdaman kong kaya kong lagpasan ang lahat ng pagsubok. Welcome home, Elena, sabi ni Luis, kasama ang isang mainit na ngiti. Huminga ako ng malalim at humakbang sa aking bagong buhay. Ang tunay na pakikipagsapalaran ay ngayon palang magsisimula. Sabi nila, ang buhay ng isang tao ay maaaring magbago depende sa kung sino, saan at kailan nila makikilala ang isang tao. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay ni Luis at sinabi, ang una mong pagbati sa akin ang pinakamainit na pagbati sa buong buhay ko. Ang buhay kong minsan ay dumadaloy sa mga di inaasahang direksyon. Ngunit kung susunod ka sa agos at magiging matapang na humakbang, maaaring isang hindi inaasahang kaligayahan ang naghihintay sa iyo. Naging matapang ako, at sa sandaling ito, ako ang pinakamasayang tao dahil ang isang pag-ibig na nagsimula sa isang banyagang lupain, ngayon ay naging buong buhay ko na.